Panginoon Jesus, narito pa kami, Lord, sa inyo ang pagpupuri ng kapasalamat at ibinibigay na yung siya Panginoon ang pinakamatas na pagpupuri pasalamat, ang karangalan, ang kadakilaan ngayon at magpakailan ng kailan ng Panginoon. Salamat po, Diyos, sa bawat mga kapatid ko na narito po kayo. Sa kabilang ulo ng mapagura, sa isip ng mga gawa, sa kabilang ulo ng mga problema, mga karamdaman, pagkutunan. Lord, salamat na po po bawat isang na kinakaya pa po namin sa iyong tulungan ng bawat na ikaw ang aming masamba ang puri ng pasalamatan sa unawin. Kaya ibigay namin siya Panginoon ang pinakamataas na pasalamat pa po. Lord, sa aming mga pag-aaral ng malasalita, nawa ang kaibaw ng gusto. Kung ano ang mensahe na dapat itaw gusto, kayo po siya susunod. Ilagay mo ko siya ito na at kung siyang mga sa ating puso, sa ating isipan. Bigyan mo ko, Lord, na malawak ang pagkaunawa. Lord, kapangyarihan na nagmula sa usinas. At ikaw lamang ang siya papuri at may taasan sapagkat wala kong kami magagawa kung wala. Salamat. So, buong puso kami nagpapagulat. Humihingi ng kapag-ulan sa lahat po ng aming pagkukulang. Pagkakasal tayo. Ito man ay sa aming isip, sa aming salita, kundi sa aming pinagkaya. Lord, tawarin mo ako sa upang kami ay inabot naman sa Diyos ng Lord. Salamat. Salamat Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng aming lalaki. Hallelujah. Sa konti na pinagkalusan ng dinagamit o pag-aliyan ng gawain sa tanas, ang bibigay ng katuluhan, pagkakasyon, at amalan sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, Lord, salamat. Tayo sila ang pinakamata sa pagpuri pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ng nagagalak, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po mawawala ang kagalakan sa ating mga puso. Sapagkat napakahalaga sa Amen. Maging ang kapayapaan. Amen. Hallelujah. Alam po ninyo, maraming mga tao ngayon na ating nakikita dahil sa sobrang hirap ng buhay, nawawala po ang kapayapaan. Nawawala ang kagalakan. Amen? Totoo po yan. Kasi nakikita po natin sa ating mundong ginagalawan kung anong buhay ngayon ng mga tao. Amen? Pero sa ating tinawag na ating mahal na Panginoon, magpasalamat po tayo kasi mayroon po tayong Lord na handang tumulong, handang magbigay ng kagalakan, handang magbigay ng kapayapaan sa ating mga buhay. Amen? Kaya kinakailangan, wala po tayong dapat na lapitan, wala po tayong dapat na pagkatiwalaan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah! Ang ating pong topic dito po sa Proverbs chapter 3 verse 5. Amen? Kung natanda po ninyo, nandito po ay binigay ng mensahe ng ating mga laking Amen. Ito po yung pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Praise the Lord. Dito po sa Kawikaan, chapter 3 verse 5. Ano po sabi dito? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dito po sa 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Parang po natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Gaano ba kahalaga ang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon? Mahalaga ito. Amen. Lalo na sa lahat ng ating mga ambisyon, sa lahat ng ating mga layunin sa buhay, mga plano sa buhay, kailangan mayroon pagtitiwala. Amen? Kung sa tao, nagagawa natin magtiwala, mas lalo higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po tayo dapat magtiwala. Amen? Kasi bakit? Ang tao,
meron po itong kahinaan. Amen? Pwede ka lumapit sa tao, kung ano man ang ninanais mo, ipapangako sa iyo, siyempre, aasa ka, may tiwala ka sa tao. Amen? Pero hindi pwedeng hindi mangyari yung pag-ibigo ka. Amen? Kasi nga, kay paniwala ka. Amen? Na kaya niya maibigay kung ano man ang hinihingi ko sa kanya. Amen? Pero sa ating mahal na Panginoon, kapag ikaw ay nagtiwala, ikaw ay humingi sa kanya, kapag ito ay para sa iyo at hindi mo ito ikapapahamak 100%, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag hindi para sa iyo, ibig sabihin, hindi mo ikagaganda ay yung hinihingi, hindi ito ibibigay ng ating mahal. Maliban kung ito po sarili mo yung masunod. Amen? Hindi para sa iyo, pero hinihingi mo. Pwede ito magkaroon ng bulyaso. Ibig sabihin, pwede kang mapahamak. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoon na huwag tayo magtiwala sa ating sariling kaunawaan. Amen? Kasi sa tao, meron pagtitiwala. Amen? Na hindi para ito tama. Amen? Pero ipipilit natin. Pero sa bandang huli, bulyaso. Ibig sabihin, pwede kang mapahamak. Amen? Kaya, mga kapatid, sa buhay natin ngayon, kung titignan natin sa mga tao, amen? Kung papaano na nakalimutan ng maraming tao na mayroong Diyos na dapat nilang pagkatiwalaan. Lalo na sa oras ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Mga problema. Ito po ang nakalimutan ng maraming tao. Kasi, ang tao, kapag nasa sitwasyon siya ng kritikal na kalagayan, lalo na sa kanyang pamilya, halimbawa sa karamdaman, alam po ninyo, minsan ang tao, lalo na kapag meron siyang kayamanan, meron siyang pera, ang una niyang iisipin, ang pwede makakatulong sa kanya ang kanyang pera. Makakalimutan niya ang Panginoon. Yun ang kahinaan ng tao. Ibig na sana, una sa lahat, ang magtiwala ka sa Panginoon bago sa iyong kayamanan. Pero baliktad minsan ang nangyayari. Amen? Kaya meron ang kwento. Sa ibang bansa, merong mayaman, may anak, kahit sa isang anak, nagkaroon ng matinding karamdaman. Mayaman! Dinala niya sa isang dalubhasang mga doktor, magagaling na doktor. Sabihin natin, sikat na hospital. Kasi ang paniniwala niya, doon gagaling ang kanyang anak palusan. Amen? Walang problema. May pera ang tao nito. Amen? Sa madaling salita, kinausap ang doktor. Sabi niya, Dok, babayaran kita kahit magkano. Basta't isang taon lamang ang buhay ng aking anak. Walang problema sa pera. Ito ang sinabi sa doktor. Amen? So, sa madaling salita, kapatid, ginawa ng doktor ang lahat. Kasi nga, mayaman. Hindi pwedeng dalhin sa mga hospital na alam niyang ang mga manggagamot doon, mga doktor doon, kulang sa mga gamitan o kulang sa kabiyasan. Kaya dinala niya sa alam niyang hospital, sa alam niyang mga doktor na magagaling. Pero, ano ang nangyari? Kapatid, hindi na isalba ang kanyang anak. Namatay ang kanyang anak. At hindi lungkot ang kanyang nadarama. Hinanakit sa kanyang puso. Bakit? Hindi nabuhay ang kanyang anak. Ano ang kabuluhan ng kanyang kayamanan? Na kanyang pera?
Ano pong ginawa ng tao? Mga kapatid, dahil bigo siya. Nagtiwala siya sa kanyang kayamanan. Nagtiwala siya sa kanyang kapwa-tao na alam niya sa buhay ng kanyang anak na mayroong matinding karamdaman, ito ay kanilang mamamatay. Pero bigo. Kaya ginawa niya, nagkaroon siya ng puot sa kanyang sarili. Sabi niya, walang halaga, walang kabuluhan ang pera. Kaya ang ginawang tao ito, lahat ng kanyang pera ginagawa sa daan. Amen? Anong ibig pagpuhin ng ating mahal na Panginoon? Kapatid, walang masama ang mag-iwan sa kapwa. Walang masama dyan. Pero, ang nais paunawa ng ating mahal na Panginoon, kung ikaw ay magtitiwala, una, sa Kanya ka magtiwala, hindi sa tao, hindi sa kayamanan. Amen! Marami ang nabiligo. Kapag ikaw, inuna mo ang pagtitiwala sa tao. Inuna mo ang kayamanan mo. Marami mga totoong kwento sa buhay ng mga tao na mayayaman. Bakit hindi nila nasalba ang kanilang mga buhay o ang sakit ng kanilang mga mahal sa buhay? Bakit? Kasi nga, kulang ang kanilang pagtitiwala sa ating pinakamahal. Amen? Pero salamat sa mga anak ng Diyos, sa mga nakakilala sa ating mahal na Panginoon, tayo lahat na rito, itinuro ng ating mahal na Panginoon ang totoong pagtitiwala. Marami tayong naranasan sa buhay, sa karamdaman, sa mga problema, sa mga pagsubok sa ating buhay, sa mga kawalan. Kapatid, dahil nagtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon, pinabayaan pa tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero saan? Hindi po tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos na ating pinaglilikuran, ang Diyos na ating pinagkakaniwalaan sa ating buhay. Hindi kanya papabayaan. Hindi kanya bibiguin kapag nagtiwala ka sa Kanya. Amen? Pwede ko natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, i-remind lang ng ating mahal na Panginoon, hindi siya malayo sa atin. Napakarami. Napakarami ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng isang Kristyano, maraming mga tao ang nagsasabi napakalayo ng Diyos. Hindi ko siya paabot. Kasi napakataas na kanyang tirahan. Nasa heaven, sa langit. Pero sabi ng isang Kristyano, hindi. Nagkakamali ito. Ang lapit ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Bakit mo nasabi? Bakit mo nasabi napakalapit ng Diyos? Paano mo mapapatunayan yan? Patutunayan mo sa iyo. Sabi niya sa Kristyano. Ang sabi ng Lord, ang Diyos ay nananahan sa ating puso. Tapos, ang ginawa niya, ang kanyang puso, ilabit ang kanyang daliri, isinukat. Sabi niya, sabi mo sa akin ngayon, malayo ba ang Diyos o malapit? Ito ang ating puso. Ito ang ating katawan. Dito na nanahan ang posisya ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi mo pwede sabihin na napakalayo. Ang ating mahal, napakalayo ng ating mahal na Panginoon. Lalo na kapag ikaw ay umaasa sa kanyang biyay. Ikaw ay nagtitiwala sa kanya. Pero sa mga tao, kulang ang kanilang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Sa kanila, napakalayo doon. Kaya nagkakaroon sila ng kahit sa kanilang puso, lalo na kapag kami sila na hindi binigay ng ating mahal na Panginoon. Nabigo sila rin. Pero sa atin, na anak mga anak ng Diyos sila, masasalabin natin na napakalapit ng ating mahal. Bakit? Kasi damdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon.
Amen! Dapat naman po natin. Kaya, ito po yung masasabi ko bilang advice mo. Tayo lahat, wala ka tubig sa para natin malapit. Nakalimutan ko po kasi yung ano, yung kagilito yun. Hallelujah. At po ninyo, talagang wala tayong masabi kundi napakabuti ng ating harapin. Amen? Kaya, kapatid, kung wala ng tao gaano mahalaga magkaroon ng relasyon sa ating harapin. Amen? Katulad po ng ating ginagawa ngayon. Tayo na ito, pinupuri, sinasamba natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po. Ito po yung napakasarap na sabi ko nga, kapag ikaw ay anak ng Diyos, nararamdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapatid, higit pa ito sa isang tao mayaman. Higit pa ito sa kayamanan ng tao. Amen? Sapagkat hindi ito mabibili ng kahit kayamanan. Totoo yan. Kaya ito po ang napakahalaga sa isang tao na dapat malaman niya na mayroong Diyos na pwedeng makapagbigay sa kanya na kagalakan. Kapayapaan sa ating buhay. Amen? Kaya ang kailangan lamang ng tao, mga kapatid, ang pagtitiwala sa ating mahalapin. Amen? Ano ba na yung hinihingi? Kailangan ang pagtitiwala, huwag po natin nakalimutan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Marami po sa mga kapatid na nakita ang kapangyarihan ng ating mahalapin sa kanilang pagtitiwala. Amen? Na sila po ay nagkaroon ng mga pagsubok sa bawat pamilya natin. Amen? Totoo po yan. Kaya sa inyo po mga baguhan, mga bisita, alam po ninyo, mahal po kayo ng ating mahal na Panginoon. Sasabihin po namin sa inyo ng diretsyan, kung hindi buhay ang ating mahal na Panginoon na aming sinasandal nito, ang aming pinagdalingkuran nito, mga kapatid, alam po ninyo, wala po po ngayon sa inyong harapan. Ako, mapapatunayan ko, amen? Kung gaano na nakita ko ang kapangyarihan ng aming mahal na Panginoon sa buhay ko, amen? Maging sa mga ibang kapatid natin, amen? Kaya sa inyo po, magpasalamat po kayo sa ating mahal na Panginoon sapagkat kayo ay dinala ng ating mahal na Panginoon sa kanyang iglesia upang kayo po ay magkaroon ng biyaya. Magkaroon po kayo ng kaligtasan. Napakaraming tao sa mundo, pero hindi lahat tinatawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi lahat inaawa ng ating mahal na Panginoon. Hindi lahat inahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya magpasalamat po tayo. Amen? Kaya huwag po natin sayangin ang araw, ang oras. Ito po ay mahalaga. Amen? Kaya ang masasabi po namin, kung nararamdaman po ninyo sa inyong puso, mayroon po kayong conviction, nararamdaman ninyo ang presence ni God, inuudyo kayo ng banal na Espiritu, kapatid, sabihin po ninyo, amen? Kung kinakailangan may udyok sa inyo na kinakailangan na kayo ay bautismohan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, huwag po kayong mahina, amen? Alam po ninyo, ipatutuo namin, bagaman yung kapatid wala siya dito, nung baguhan siya sa gawain kinabalarpong, dahil nakita na natin mahal na Panginoon kanyang puso, gabi, gawain, kinabalarpong sa bahay ni Balarpong, kapatid ni Balarpong, alam po ninyo, nung natapos yung gawain, napigla kami, tumayo ang kapatid ni Balarpong, si Brother Jason, tumayo siya. Tapos na po yung gawain. Amen? Siya mismo, sinabi niya ang pinahusap ng ating mga Panginoon. Sabi niya, Brother Paul, isasabihin ako, ano yung brand? Inubukan siya ng ating mahal na Panginoon. Nag-usap siya sa kanya, sabi niya, ngayong gabi ito, this morning, pinabautismo siya ng ating mahal na Panginoon.
Kaya ang ginawa namin, kahit alas 9 ng gabi, dinala namin sa sapa, sa ilog, kasi katabi lang po, amen? Kaya kayo po mga bisita, katulad po ng aming sinasabi, amen? Kapag meron po kayong udyok, huwag po kayong mahiya, amen? Sabi yung sapagkat, napakahalaga po ng bautismo, amen? Hindi natin lang, kung ilang ibabalik ang ating mahal Pinoon, amen? Kaya sabi nga ng ating mahal Pinoon, kapag narinig ninyo ang ating mga salita, ang ating mga tinig, kinakailangan obey ito. Amen? Kinakailangan dinan mo yung pansin, dinan mo yung halaga, uling mahalaga po in salvation. Amen? So parang tayo pinigyan tayo. Hallelujah! So katulad po na sinasabi, amen? Na pagtitiwala sa ating mahal Pinoon, ito po ay napakahalaga. Amen? Kaya sa bawat mga kapatid po natin, amen? Na nandiyan po sa sitwasyon po ng mga kalandaman, amen? Katulad po ng ating mahal na kapatid, amen? Si Mr. Pat, nandiyan po kanya sitwasyon, amen? Pero ako alam ko, ang Diyos ay gumagabay sa kanya. Kasi base sa kanyang testimonial na siya po ay nakausap ko, amen? Halos napatay siya ng kalahating oras. Kasi nga, dahil po sa itinuso. Amen? Kaya sabi niya, sa mga kasabayan niya, sa mga itinurok, halos nawalan ng buhay. Pero siya, dahil nagtitiwala sa ating mga Panginoon, buhay, narito siya, kasama natin na sumasamba ng pupuri sa ating harapin. Amen? So palakpakan po natin natin mga Panginoon. Kapatid, pagtitiwala ang kailangan. Walang imposible sa ating mga Panginoon. Si Lazaro, namatay, binuhay ng ating Panginoon. At hindi lang yun, maging ang mga maggagawa. Si Apostol Pedro, basahin niyo po ang Gawa chapter 8 o 9. Ano po, huwag po na natin ngayon kung magkapasadaran po, huwag po. Kung basahin po ninyo, si Apostol Pedro, yung isang dalaga, namatay siya. Nalaman niya, pinuntahan niya. Ang ginawa ni Apostol Pedro, yung mga bao, yung mga tinatawag na bana, ng mga babae, pinalis mo na. Ang ginawa ni Apostol Pedro, dahil siya ay lingkod ng ating mga Pinoon, mayroon kapangyarihan. Amen? Kasi, mayroon silang pagtitiwala sa ating mga Pinoon. Namatay yung babae. Ano ginawa ni Apostol Pedro? Kapatid, sa salita ng aming mahal kapatid ng Apostol Pedro. Buhay ng babae. Ganong kapangyarihan ng aming mahal kapatid. Amen? Na pwede tayong gamitin instrumento once na ikaw ay mayroong malaking pagtitiwala. Amen? Kaya nagulat yung mga nakakilala. Amen? Kaya nung nabuhay siya, tinawag niya yung mga kasamahan ng babae. Amen? At lumapit kay Apostol Pedro. Amen? Ganun kapangyarihan ng aming mga lapit. Amen? Marami sa ating mga kapatid ang nakaranas siya. Amen? Mr. G, yan, isang patutuo. Himala ang ginawa ng ating kapatid. Kahit sa sakyan, o sa ikaw, ay may naglilikuran sa simbahan ito, hindi patay. Kung Diyos ay buhay. Kaya ito po niya. Pwede gumawa ang himala ang ating halong sa ating buhay. Ako patutuo ko. Nagkaroon din ako ng sakit sa ito. Tututuo. Pero salamat sa ating maraming hanggang ngayon. Buhay. Nandiyan po, pagpapagaling ng ating buhay. Nagkaroon ako ng mga sugat sa pangangatawan. Nakita po yan ng mga ibang kapatid. Alam po ninyo ang pagtitiwala. Nagkaroon po ng kusada dyan sa Parangitilan. Talagang nakita po ng aking mahal na tatay ang aking pangangatawan buo. Punong-puno ng sigat. Halos kamuntik na siyang mabuso na namin naman yan. Pero sabi niya, dalaga ko sa pinatid. Magpulot na. Bakit? Ating pukusan. Ating gawain ng Diyos, kaya lang. Maniwala ko. Kahit pa ating gawain ng Diyos, yung Diyos gawain mo pala. Pagalingan mo yung pala.
Ano po ginawa ng ating mga Panginoon? Pagkatapos ng gawain, umaga, naramdaman ko ang ating pangangatawan. Kita nga mo ng lagmanan. Ngayon pala, ang ginawa ng ating mga Panginoon, lahat ng ating mga sugat sa buong katawan, pinatuyo ng ating mga Panginoon. Ang ginawa ko na lang, parang kumuha ka na lang ng walis, leko ko na lang po. Amen? Ganon kapangyarihan ng ating mga Panginoon. Amen? Ngayon, lumitaw yung mga pekla. Ang dami kong pekla, Brother Sally. Sabi ng mga kilala ko, parang ano pekla, walang problema. Kahit marami akong pekla importante, gumaling ako. Amen? Pero ang nasa isip ko, walang imposible sa ating mga Panginoon. Kaya nalisin yung mga pekla na yan. Amen? Kapatid, isang pekla, wala ngayon. Amen? So, palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen? Ganon po ang kapangyarihan ng ating mga Panginoon. Amen? Totoo yan. Kapag kainuna mo ang ating mahal na Panginoon, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ang dami po mga patuto sa mga ibang kapatid natin. Kaya ito po yung kakulangan sa mga tao ngayon. Katulad po na sinasabi ko na nanilimutan na nila na mayroon Diyos na dapat nilang lapitan at pagkatiwalaan. Sa ano pa yan? Karamdaman, problema, mayroon po Diyos na dapat po natin lapitan. Amen? Totoo yan. Kaya kung kukwento, minsan yung mga iba, ayaw nilang maniwala. Akala lang, may tupad-yan lang. Hindi po. Totoo po yan. Amen? Si Mother po, kasi silang pumupunta sa gawain, sa bandang dito sa Mabalaka, Dabdab. Ang problema, pag-uwi nila, wala palang pera. Ang problema nila, paano sila makakawisan nila, walang pera. Tinanong niya yung mga kasamahan, si Brother Jeff, ang malugang niyang asawa ni Steph Kahn, walang pera. Ang problema nila, paano tayo ngayon makakauwinan nila? Kasi yung tricycle nila, walang gas. Amen. Ngayon ang tanong, anong ginawa ng ating mga Pinoy? Aksidente ba lang ito? Hindi po ito aksidente kasi nga, ang Diyos, nakikita niya yung puso natin. Amen? Nagpalipad ng 500 ang ating mga Pinoy. Nakita yan ang kanyang malugang. Amen? Akala na kanyang malugang, ay mahal po, nahulog lang sa bulsa. Amen? Pero dahil si Father Pong ay pananampalataya, alam niya ang Diyos ang natubay. Amen? Sobra pa. 500 ang ibinigay eh. Amen? Para pakalpo natin natin makalapit. Amen? Yan ang kabutihan. Yan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi po natin, sinasabi po na po dito sa inyo po mga bisita. Amen? Totoo ang Diyos na ito pinagiging ko. Pagkaman, hindi natin siya nagigitay yan. Hindi po siya nakapako. Ang paalam niya, maliligo lang sa banyo, sa kanyang manggulang. Ilang oras hindi lumalabas sa banyo ang dalaga nito. Hanggang sa malaman po ng manggulang. Ang ginawa nila, winasak yung pintuan. Nakita nila ang kanilang mahal na anak na dalaga. Nakabibig sa banyo. Yun ang makakapin. Amen? Totoo po yan. Amen? Kaya, di po bawal na kayo po ay magkaroon ng kabiyak na iyong puso. Ang paalala po, kapag meron kayong problema, huwag po kayong gagawa ng hindi maganda. Katulad po ng ginagawa ng mga iba. Amen? Kapag meron kayong problema, meron po tayong Jesus Christ na magkakaroon, magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay kapag meron po tayo mga problema. Basahin po natin dito po sa Matthew 11:28, kapatid, kung ano sabi ng ating mga Panginoon. Ito po yung nakakalimutan ng maraming tao kapag nasa sitwasyon po sila ng mga problema. Pero tayo, salamat sa ating mga Panginoon. Ito po, Matthew 11:28.
Ito po yung sabi, magsipay kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigitang lubha. At kayo'y aking papapahingayin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang isang kagandahan sa isang tao kapag mayroong mga relasyon sa ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo po yan. Ako, yung isang gabi, halos madaling araw di ako makatulog. Parang mayroong itang liligan-ligan na. Amen? So, ang ginawa ko, dahil alam ko, ang panalangin ito po ay napakabisa. Amen? Ang ginawa ko, dahil hindi ako makatulog, kung ano-ano ang pumapasok sa aking isip, ang pinaisip ng aking harapin, panalangin. Ang ginawa ko, tumuhod, nagsumamaw sa aking harapin, sabi ko, Lord, ano man ang bumabagabag o kapag gugulo, hindi na lang ako kaisipan. Lord, tulungan ko. Alam ko, ikaw ang siyang nagbibigay ng kapanabahan sa buhay. Amen? Kaya naway, pakuran mo ako na yung kapanabahan, na yung banal na Espiritu. At itaboy mo ang mga demon na nagbibigay ng kaguluhan sa ating puso isipan. Tapos, kinasa ko po ito. Ilias ko po yung aking sarili. Alam po rin yung napakaganda kapag ikaw ay nasa Panginoon. Kapag naramdaman mo ang presensya ng Diyos, alam po rin yung bibigyan ng kapalipan. Hanggang sa mag-umaga, daman-daman mo yung kapalipan, ang kagalakan sa buhay. Amen? Kaya yan po ang isang bagay na masasabi natin na kapag ikaw ay mayroong relasyon na naglilingkod sa ating mga Panginoon, kung nawawalan ka ng kapayapaan, kagalakan, mayroong kang Diyos na dapat lapitan. Amen? Kaya, nawa sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang mga salita ng ating mahal na Panginoon, ito po ay ating isang puso. Yung kita na nagkirtang puso. Amen? Ito po ang magiging gabay natin. Amen? Upang magkaroon po ng kapayapaan ang ating mga buhay. Amen? Sa mga kapatid natin na nakikita po natin, amen? Nandiyan po na sa ngayon, sablay, amen? So, nagtagal lang po natin unawa, idalangin natin sa mahal na Panginoon. Kung halimbawa, nandiyan ang natigasan nila ng ulo, ang pinaka-importante, kapatid, sinabihan, inalalahanan, at isama natin sila sa panalangin. Amen? Na sila rin ay magkaroon ng kapayapaan, kagalakan sa kanilang buhay at makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinaka-mamahal na Panginoon. Amen? Kaya kapatid, pag sa mga baguhan, pinapatutuo namin ang mga salitang ito sapagkat ito po ay ito na aming naranasan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kaya masasabi namin kapag ikaw ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon, kapag ikaw ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, walang kalugihan. Amen? Walang kalugihan. Meron kang Diyos na malalapitan. Meron kang Diyos na masasandalan. Amen? Totoo po yan. Kaya, nawa, sikapin po natin na tayo lahat ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinaka-mamahal na Panginoon. Gusto Lord, at matatapos po ako sa isang patuturing. Amen? Ano po ninyo? Ito, masasabi kong lumala rin ang ating marapin. Amen? Nang ang ating may bahay na Sister Ivy. Pupunta kami ng Baludok. Walang kapera-pera talaga. Tinanggal namin yung motor ko, 30 pesos. Ang lahi po ng Baludok. Amen? Ang lahi ng Baludok. Ilang baryo ang dadaanin mo? Talimundok, Itambunan. Tapos, Kitapumpadpad. Katakay, Kabalena, San Antonio. Tapos Baludok. Anong yan pa akong baryo. Amen? Diyan na rin kayo pumisipan sa Ibaton.
Amen, tapukan namin tricycle. So, hindi ko nga po saan na, baka lalo ka kami huli ka niyan, 30 pesos siya kung tinaliga mo. Pero may napo tayo, pag-pray po sa Lord, wala namin kusip-kusip. Amen! Wala namin kusip-kusip. Pwede ka naman kumuha ng himalay. Alam po ninyo, nasa tulay na kami. Dito po, sa kina Brother Rambo. Parating kina Brother Rambo. Alam po ninyo, ang daming dumadaan ng mga tao, mga tricycle, o basta mga dumadaan, ang linis ng paligid. Nakita ko yung pera, 50 pesos. Kumikilang, amen, gumagano'n. Sabi ko, 50 pesos ito kuminto ako. Sabi lang may bakit ko, pag kuminto ka, kunin mo yung pera. Asan? Hindi ko niya nakikita. Ayan o, 50 pesos, asan? Sabi niya. Ayan. Tapos, ay, ano? Dahil makas yung misis ko, mahaba pa, amen. Madali siya maka-alis sa single, amen. Kinuha niya, ay, kalutong na. Sabi niya, tuloy yan. Kalutong na. Parang bagong gawa. Parang withdraw lang sa bangko. O yan, sabi ko, provide na. Makakauwi na tayo kasi nga, naiiyakan yung sa nanay niya, amen. O, wala tayong problema. Watuwa yung misto. Sabi niya, praise the Lord, God is good. Amen ba? Praise the Lord na po ngayon. Sabi mo sa kanya, mga ilang siguro, mga isang soka. Uminto na naman ako. Oh, pagka uminto, 50 pesos, kunin mo. Ikaw naman, nagbibiro, ayun mo. Hindi po niya kami nakikita. Man. Kinuha naman. Ang lutong, sabi na naman yan. Sandaan na. Oh, sobra-sobra na yan. Sandaan na yan. Sabi na, tuwag-tuwa siya. Lakpay na naman. Huminto na naman ako. Oh, pagka naman huminto. Sabi niya, kaharang bibiro mo. Kunin mo yung pera. Asan? Ayun o, sa gitna. Pagkano? 20 pesos, sabi ko. So, pumunta siya sa daan. Eksakto naman, merong tapos pasaga na, backtrack, anak. Higit, ipanaga. Sabi niya yung naman ko kaya, putos ka kung nakita 20 pesos. Nandun na yung si Mrs. sa gitna. Bumaba yung bata, pero ayaw bumaba ng bata. Ang ginawa ng Mrs., kinuha yung 20 pesos. Hinintay yung bata. Sabi niya, kaya kanin binigay na sa bata. Bigyan mo niya kailangan, kaya natin pag-ibigay ka sa amin. Amen? So, palakpakan po natin natin mahalapin. Amen? Yung po ang sinasabi ko, amen, kapag ikaw ay mayroong pagtitiwala sa ating malapinoon, walang imposible sa ating mahalapin. Amen? Basta, huwag kang maghahalala. Amen? Kaya, paulit-ulit, kayo po mga bisita, amen? Kung gusto po rin yung maranasan, ang kapangyarihan ng ating malapinoon, mag-ikot po kayo sa ating malapinoon. Kahandaman, pwede pagdalhin ng ating malapinoon. Amen? Kaya pa, nagalakan at naligit ang salvation, ang kaligtasan natin. Dahil malapit na po ang balik ng ating malapinoon, nagkikita po natin ang nangyayari sa buong mundo, lalo na po sa mga iba't-ibang bansa. Amen? Talagang hindi po pabiro-biro. Pero salamat sa ating kalapinoon, narito po tayo. Amen? Kaya pa, may galak, nandiyan po ang presensya ng ating Lord. Kaya, hanggang dito na lang po, sa kanya po ang pinakamataas na papuri. Pasalamat. Amen?